Huli kamang panloloob sa isang paupahang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City, ang suspect na pinaghahanap pa. Dati na raw nasangkot sa ilang insidente ng nakawan sa lugar. May unang balita si James Agustin. Masdan na lalaking ito na biglang sumilip sa isang paupahang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City mag-alas 4 ng umaga kahapon. Nang mapansin niya na may CCTV camera, bigla niyang inilusot ang kanyang kamay para tanggalin ito sa pagkakasaksak. Ang hindi niya alam, may iba pang CCTV. Ang sunod na nakunan nasa loob na ng bahay ang lalaki. Nagpalingali nga siya na tila may hinahanap. May hinawakan pa siyang bag pero walang nakuhang gamit. Pagkatapos umakyat na sa ikalawang palapagan ng lalaki. Dahan-dahan siya pumasok sa kwarto. Paglabas tangay na niya ang dalawang cellphone. Ang mga biktima nagtitinda ng saging at matagal nang umuupa sa bahay. Pagkagising namin ng umaga, naghahanapan na ng cellphone, akala niya tinatago sa kasama. Nung nireview ng CCTV, yung nakita na napasok na pala kami. Ayon pa sa mga biktima, ilang beses na nilang nakita ang suspect na palakad-lakad sa lugar bago mangyari ang insidente. Laking panghihinayang nila lalo pat hindi naman kalakihan ng kanilang kinikita sa hanap buhay. Mahalaga talaga cellphone, contact din lahat eh. Tapos, nandun din yung record ng sa anak niya na may sakit na puso. Sana yung gumawa, pumasok kagabi na lumaban lang ng parehas, magtrabaho. Nai-report na ang insidente sa Barangay Payatas. Napagalaman na ang suspect. Residente rin sa lugar na ilang beses nang inireklamo dahil sa pagnanakaw umano. Pang-5 beses niya pong ninakawan. Ang una po ay ang DSWD, yung sabotasan, yung gamit po ng bakla na mga blower, mga make-up. Tapos po yung dyan sa may Dama de Noche, mga damit po. Ngayon din po, ngayon sinabi po ng kapalitan ko na 2 cellphone po yung nawala. Hindi raw nakakasuhan ng suspect sa mga dating insidente dahil nakikipag-areglo ang mga biktima. Makipag-ugnayan ng barangay sa mga kaanak para maipatawag ang suspect. Umaasa naman ng mga biktima na maibabalik pa ang mga ninakaw na cellphone. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Kayo magpapasko, maging alerto sa mga scammer. Dumami raw ang bilang ng mga call scam na gumagamit ng artificial intelligence para makapangloko sa tawag ayon sa isang global anti-scam application. May unang balita si Oscar Oida. Taong 2024 nang makatanggap umano ng tawag ang negosyanteng si Cassie mula sa nooy inakala niyang representative ng kanyang bangko. Tinanong nila sa akin, are you this person? Ikaw ba ito yung pangalan mo, ganyan. And then sabi ko, yes. Doon ako nagkamali na sinabi ko, yes. Sabi ko, yes. How can I help you? Meron po kayong rewards. Sabi ko, okay, great. At that time, I was going to travel. So sabi ko, pwede ko ba i-convert yung rewards ko? Tapos tama, alam nila kung magkaano yung rewards ko and convertible talaga siya at the time. Pero paggising na lang daw niya kinabukasan. Nakita ko na lang na my bank account was wiped out. So, and even my credit card had transaction. If I'm not mistaken, mga hundreds of thousands din siya. Isa lang si Cassie sa dumadaming bilang ng mga nabibiktima ng tinatawag na call scam na ayon sa global anti-scam application na Who's Call ay tumaas ng 78% ngayong third quarter ng taon. Mula sa 34,000 scam calls nung nakaraang quarter, lumobo daw ito sa mahigit 62,000. Kasi nag-migrate na sila from text messages, mas madali na nga ho talaga yung calls. Even calls are now prompted by AI kasi. So the introduction of AI in scams has really changed the landscape of scams really pagdating sa quantitative approach eh. Ibig sabihin, mas marami na pag halimbawa nasa isang area ka, mas maraming magte-text kasi yung pa isa-isa magte-text sa atin lahat. With AI now, it can be automated. Mas madali rin daw matrap ang mga tao sa mga tawag na kapag nagpanggap na lehitimong promo ng mga bangko gaya ng credit card upgrades. Pero kaya naman daw ma-detect ang mga ito. They will ask you to verify your identity. Okay? Tandaan niyo po, pag sila yung tumawag, you're not obligated to give your name. Pwedeng nilang tanungin ano yung credit card number mo. Sasabihin nila, para po makasiguro ako, padadalan ko po kayo ng verification code.
Yung verification code na yon, 4 or 6 digits yan. Pag binigay nyo na yon habang kausap pa kayo, ginagamit na yung credit card nyo or na-transfer na yung pera nyo sa debit card nyo. Yung 4 to 6 digits na yan po yung OTP. Ang good news, bumaba naman ang mga scam texts ng halos 42%, senyales na mas maingat na ang mga Pinoy sa mga text na may kahina-hinalang link. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, asahan na daw ang muling pamumutik-tik ng mga scam. We can almost predict na because of yung mga bonuses, so maraming financial scams, maraming mga discounts kunyari, mga loans kunyari. And because of yung medyo malalamig yung mga Pasko, so we can also predict yung mga love scams papalo rin. Kung may na-encounter kayong scam link o tawag, pwedeng isumbong sa Scam Vault PH, ang online reporting hub na katuwang ng CICC at PNP. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Naghain na ng patong-patong na reklamo ang Department of Justice sa Office of the Ombudsman laban sa ilang sangkot sa mga anomalya o manong flood control projects. Unang batch pa lang daw ito at asahan ng mga susunod pa. May unang balita si Salima Refran. Kasunod na mga pagdinig. Merong 40%, ako pa may 20%. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Case build-up at witness protection evaluation. Naghain na ng unang batch ng mga reklamo ang Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga reklamo mula sa 5 ghost flood control projects ng Bulacan First Engineering District. Kabilang sa inireklamo ang dating district engineer nito na si Henry Alcantara, mga dati nilang assistant district engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at 5 pang ibang kawani ng district office. Kasama rin sa reklamo ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Ayon sa DOJ, pinakamabigat na ebidensya laban sa kanila ay ang pag-amin ng ilan na nagsabwatan sila para paghati-hatian at ibulsa ang pondong nakalaan para sa mga hindi na itayong flood control projects. Ebidensya rin ang mga dokumentong pineke para palabasing may tinatayong proyekto kahit wala. Si Sally Santos, umaming kumita rin dahil pinagamit ang lisensya niya bilang contractor sa mga taga-DPWH Bulacan engineers para sa mga kunyaring project. There were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin. Mayroon parang hindi kasi tinuturo Hindi pa tinuturo yung paakyat. Yun ang ating sinisikap gawin. There's really no project to speak of. So this is based basically on documentary evidence that has been gathered by the National Bureau of Investigation. Low-hanging fruit to. We call this the open and shut cases. Ayun ang tingin namin, open and shut cases kasi ghost Wala talaga nangyari, lumabas talaga ang pera, meron nakatanggap ng pera at wala namang lumabas na projects. Hanggang sa engineering district lang ang approval ng mga proyektong di lalagpas sa 150 million pesos gaya ng 5 kwinekwestyong proyekto. Kaya puro mga opisyal lang nito at wala pang mamabatas na kasama sa inireklamo. Hindi rin kasama sa reklamo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Hindi pa, parang hindi pa. Kasi nga kulang pa sa pag-amin. Ang involved dito, since sila lang naman ang uma-action dito sa mga projects o may control sa mga dokumento at proseso nitong proyekto na ito, ay yung mga district officials, district engineers, assistant district engineers, project managers. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siya ring nanguna sa investigasyon nung nasa DOJ pa siya, may mga matataas na opisyal na sasabit. Batay naman yan sa mga bank document na galing mismo sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Bank to bank po yung ibang transaksyon, kaya huling-huli.
Marami pa raw iniimbestigahan kaya asahan na raw na marami pang ihahain na reklamo. Nag-a-apply para maging state witness ang mga taga DPWH na sina Bernardo Alcantara Hernandez Mendoza at mga kontratistang sina Santos at mag-asawang Diskaya. Sabi ng DOJ, patuloy ang evaluation sa kanila. Remember, tayo yung argabyado ang taong bayan. So yung mga nandehado, sila ang dapat sumunod sa panuntunan natin. Hindi sila ang nagdidikta ng kondisyon para sa atin. Ang kampo ni Hernandez at Mendoza, hindi na kinagulat ang paghahain ng mga reklamo. Pero umaasa raw silang makikita ng DOJ na mahalaga ang kanilang testimonya para mapanagot ang matataas na opisyal na nasa likod ng mga anomalya. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng iba pang inireklamo. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Pointless o walang mapupuntahan ang mga panawagang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Vice President Sara Duterte. Marcos resign is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? 20 years? Yeah. Oh, that is a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Sabi ng bise, hindi niya kailanman sinabihan ng Pangulo na mag-resign. Dapat daw gawin ni Pangulong Marcos sa kanyang trabaho na hindi nagagawa. Sabi ni Duterte. Hiling niya sa Pangulo pumayag na sa hamong drug test at sagutin ang issue ng national budget. Dagdag pa ng bise, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo kontra katiwalian. Hindi rin daw siya naniniwala sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure dahil si Pangulong Marcos mismo ang bumuo nito. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, puro salita at bintang lang ang bise. Nilalabanan na raw ngayon ni Pangulong Marcos ang corruption na hindi anya nagawa ng Duterte administration. Dinipensahan pa nga raw noon ang mga umaabuso sa kaban ng bayan, partikular na sinabi ni Castro, ang Pharmaly scandal o yung maanumalya umanong pagbili ng Duterte administration ng medical supply sa Pharmaly Corporation noong 2020 sa kasagsagan ng COVID pandemic. Wala mang bagyo, inulan ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dalubog sa baha ang likuran ng isang mall sa bahagi ng reclamation area sa Bacolod City. Pinasok din ng tubig ang ilang tindahan at bahay na nasa tabing kalsada. Ang mga motorista at pedestrian hirap makatawid. Naranasan din niya ni News Cooper Aster Loy Salmorin ay sa Pag-asa Easterlis ang nagpaulan sa Visayas. Tila sinlakas ng bagyo ang humagupit na ulan at hangin sa barangay Tibaog sa Santo Tomas, Davao del Norte kahapon. Sa takot ng ilan, kani-kanyang silang takbo para makahanap ng masisilungan. Inulan din ang Bonggao, Tawi-Tawi. Ayon sa Pag-asa, mga local thunderstorm ang naranasan sa probinsya at ilan pang panig ng Mindanao. Inulan na ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Gaya sa northbound at southbound ng EDSA, pati sa bahagi ng Quezon Avenue. Ang ulan ay dahil sa local thunderstorms ayon sa Pag-asa. Patuloy namang nakararanas ng malalakas na mga aftershock ang Manay, Davao Oriental, kasunod dalawang magkasunod na lindol noong Biyernes. Bago mag-alas 3:30 kanina, daramdaman naman ang magnitude 5 na aftershock sa Manay ay sa PBOX. As of 4 a.m. kanina, may mahigit 1,300 aftershock na ang naitatala sa Manay. Hindi bababa sa 9 ang namatay dahil sa magkasunod na lindol sa Mindanao ay sa Office of Civil Defense. Sa kabila ng pag-aligid ng mga barko ng China, tagumpay ang pamamigay ng ayuda at krudo ng mga taga-Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mangingisda sa Escoda Shoal. May unang balita si Bam Alegre. Sa kabila ng tensyon sa Sandy Cay na sakop ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea nitong linggo, itinuloy pa rin ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pamamahagi rin nito ng mga supply sa mga mangingisda naman sa palibot ng Escoda Shoal. 30 nautical miles pa ang layo nila mula sa mismong shoal o bahura dahil sa pangaharang ng China Coast Guard. Mas konti tuloy ang huli nila, naiisang tonelada pa lang na isda kahit paubos na ang mga supply. Hirap sir kasi hindi na makapasok sa ibang mga bahura. Diyan lang kami sa mga malalapit. Kaya mahina. Hindi kayo makapasok sir? Hinaharang kami ng mga Chinese Coast Guard. Katunayan, kahit ang pwesto ng aming BFAR vessel, may mga nakabantay na Chino.
Nakikita ninyo sa aking likuran, may 2 barko ng China Coast Guard na nandito sa ating paligid, nakabantay sa atin habang isinasagawa ng BFAR itong paghahatid ng mga supply sa mga mangingisda malapit dito sa Escoda Shoal. 40 bangka ng mga mangingisda ang nahatiran ng ayuda at krudo sa Escoda Shoal. Binili na rin ng BFAR ang mga huli nilang isda at inipon sa fish carrier na MV Mamalakaya ng BFAR. Menos sa gastos. Kaya salamat po kami na may supply na ganitong mga fuel. Ano na kayo katagal sa laot? 2 linggo at 3 araw po. 10 vessel ng China Coast Guard at 10 barko ng Chinese Maritime Militia naman ang namonitor ng Philippine Coast Guard sa lugar. Meron ding 2 barko ng China Navy na may dalang isang helicopter at high-speed response boat. Ang KBBM initiative natin is not a walk in the park. We were still subjected to dangerous maneuver ng China Coast Guard and even the Chinese Maritime Militia. In Escoda, they even deployed itong tinatawag nating high-speed response boat para mangharas ng mga mangingisdang Pilipino. But despite of all that, ang ating pong mga miyembro ng Philippine Coast Guard and the BFAR really stood their ground, did terrific seamanship skills for them to be able to reach the Filipino fishermen. Taunang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Pansamantalang isinara ang ilang paaralan sa Malaysia dahil sa dumaraming kaso ng influenza. Ayon sa Education Ministry ng Malaysia, nasa 6,000 estudyante na ang tinamaan ng influenza roon. Hindi tinukoy kung ilang paaralan ang isinara pero sa iba't ibang bahagi na raw ng Malaysia nakapagtala ng mga kaso. Noong nakaraang linggo, may 77 influenza cluster na nasa Malaysia ayon sa kanilang health ministry. Higit na mas mataas yan sa 14 na naitala, 1 linggo bago nito. Dito naman sa Pilipinas, nilinaw ng Department of Health na walang outbreak o epidemic ng influenza-like illnesses sa Metro Manila. Sa ngayon, may 133,000 na kaso ng nasabing sakit. Mas mababa yan sa 135,000 noong nakaraang taon. Dumarami raw talaga mga ganitong klaseng sakit kapag bare months dahil ito rin ang flu season. Paalala ng DOH, makatutulong kung magsusuot ng face mask, manatili sa bahay kung may sakit at ugaliing maghugas ng kamay. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.